sinabi mo, Panginoon, no weapon shall be formed against me, shall never prosper. Amen. At good afternoon po sa inyo lahat. At ako po ay nagagalak sa ating Panginoon sa panibagong privilege po na makapaglingkod po sa akin. Amen. Sa hindi pa po tatagal, buksan po natin ating banal na aklat sa John chapter 2 verse 13 to 17. John chapter 2 verse 13 to 17. Konti pa kayo mga nagkaroon. And when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at the tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of there. Stop turning my Father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house, you will consume me." Manalangin po tayo sandali sa ating Panginoon. Alalahanin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amang banal na nasa langit, Panginoon Jesus, kami po ay nagkatipon-tipon sa lugar na ito sa isang dahilan upang marinig ang iyong boses. Baliwala ang aming pagkatao kung hindi namin mararamdaman ang haplos ng iyong pag-ibig. Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan. Kasalanan malaki, kasalanan maliit ay panawala mo po sa iyo. Inisin mo aming puso at hayaan mo, Lord God, maging matabang lupa po ito. Pagaluhin mo, Lord God, ang Santo Espiritu upang kami po ay magkaroon ng conviction, hindi condemnation. Help us to be enlightened, to be enriched, and to be empowered. Do not let us be entertained, but help us, O Lord God, to be renewed day by day. Hayaan mo, Lord God, na tuloy na pagbabago ay makita po sa amin. Ikaw na po bahala, O Lord God, sa lahat ng mga tao na andito, Lord God, at tinawag mo. Ikaw na po bahala magbigay ng panibagong lakas, malakasan at pagkasa sa bawat isa. Ipinababa ko po ang aking sarili sa pinakamababa upang mapaglingkod lang sa iyo. Salamat po ng marami at para sa lahat ang patuloy pagsamba sa aming Panginoon at buhay na Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat may magsabi na Amen. Palakpakan po natin na Amen. Damas po na Jesus, and praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Okay, makakapuno po tayo mga kapatid at sumayin po ang kapayapahan muli ng ating Panginoon. We all Filipino basketball conference. Okay. Okay, sige. Okay, so dumiretso na po tayo ng tingin po mga kapatid. Wala na po titingin sa kaliwa, sa kanan o sa likod. Tayo na po ay papalakad po sa ating pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Are you happy in the Lord? Yes! Tayo dapat ay pirming nagiging masaya. Ayan po ba? Dahil nakaraos tayo. Sabi mo sa katabi mo, "Sister, nakaraos ako sa linggo na ito." Akala ko hindi. Pero tinawin tayo ng ating Panginoon. Yan lang, karapat-dapat na natin siyang purihin at sambahin. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa isa. Okay po mga kapatid, sino pa dito po mga kapatid ay may mga kabigatan magsabing Amen. At po tayo po ay may mga pinagdadaanan sa ating mga buhay. At alam niyo po, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na alam po ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Sabihin mo sa atin mo, alam ng Diyos. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay hinalintunan daw po ng ating Panginoon sa isang mansanas. Sino po ang mahilig sa mansanas? Masabing praise the Lord. Napakasarap po ng mansanas po mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoon sa Deuteronomy chapter 32 verse 10,
In the desert land, he found him in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye. Amen po ba? Pag sinabing apple of his eye, amen po ba? Tayo daw po ng mga anak ng ating Panginoon. Tayo po ay ng mga hinugasan ng dugo ng ating Panginoon. Tayo po ng mga pinili ng ating Panginoon ay hinalindunan daw po ng ating Panginoon sa mga mansanas. Pag sinabing apple of the eye, amen po ba? Tayo daw po ay mga mansanas na pirming pinagmamasdan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino po ang laging minamasdan ng Panginoon? Magsabing amen. Pag sinabing apple of the eye, laging nakabantay ang ating Panginoon, laging nakatingin ang ating Panginoon, laging nakatutok ang ating Panginoon sa atin, laging nakatunghay sa atin ang ating Panginoon. At hindi na lang po tayo kailangan magpapansin pa dahil tayo po ay pirming pinapansin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Sa media, amen po ba? O di kaya sa Channel 7, Channel 2, kapag ang isang artista ay sikat, ay pirming nakabuntot sa kanya at lagi siya pinapansin. Amen po ba? Pero kapag hindi na po sikat, ay binabaliwala na po mga kapatid. Tayo po mga kapatid, lagi tayong sikat sa harapan ng ating Panginoon. Lagi tayong importante sa harapan po ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay may problema, may kabigatan, may karamdaman, o di kaya may pinagdadaanan, amen po ba? Hindi na lang po natin kailangan isa-isahin o ipaliwanag pa sa ating Panginoon ang ating sitwasyon dahil alam niya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Ganyan tayo kamahal ni Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Lagi daw po siya nakabantay po sa atin. Amen po ba? Lahat ng mga binabantayan ng Diyos po sabi, Amen. Naalala ko po mga kapatid, minsan kapag nanonood po ako ng television, Amen po ba? Yun doon po yung secret service. Amen po ba? Lagi sila nakabantay sa presidente. Miski natutulog ang presidente. Amen po ba? Ay meron pong secret service na nagbabantay sa presidente. Amen po ba mga kapatid? Ganyan tayong ka-importante sa Diyos. Ganyan tayong kahalaga sa ating Panginoon. Ang halaga po natin po mga kapatid, hindi po nasusukat sa laki ng kinikita natin. Ang halaga natin sa ating Panginoon dahil tayo po ay naging anak niya. Lahat ng mga anak ng Diyos po sabing Amen. Lahat ng mga may inaasahan sa ating Panginoon sabing Praise the Lord. Anak ka ng Diyos, wala kang karapatan magmukmuk dahil may Diyos ka. Patong-patong man ang problema mo. Amen po ba? Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Praise God. Ang aming Panginoon lagi siya nakatutok, nakabantay. Why? Dahil tayo po ay templo ng ating Panginoon. Lahat ng mga templo mo sabing Amen. Sinabi po ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ang sabi po ng ating Panginoon, do you not know that you yourselves are the temple of God? Amen. Ang sabi na po ng ating Panginoon, tayo ay pining binabantay ng Diyos, tayo po ay laging pinapansin ng ating Panginoon, tayo po ay laging inaalalayan ng ating Panginoon, tayo ay laging pinabantayan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Miski tayo na po ay natutulog, amen po ba? Tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Why? Tayo na po ay templo ng Diyos. Lahat ng mga templo magsabing Amen. Pag sinabing templo ka ng Diyos, mga kapatid, nasa iyo ang proteksyon ng Panginoon. Pag sinabing templo ka ng ating Panginoon, amen po, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing nasa iyo ang templo ng Diyos, ikaw ay templo ng Diyos, nasa iyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At hindi ibig sabihin, templo tayo ng Diyos, hindi tayo dadaan ng pagsubok. Hindi ibig sabihin, templo tayo ng ating Panginoon, hindi tayo dadaan sa mga karamdaman. Hindi ibig sabihin, templo tayo ng Diyos, mga kapatid, wala tayong pinapasa na krus. Hindi ibig sabihin, templo tayo ng ating Panginoon, hindi tayo dadaan sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Whether we like it or not, pag sinabing templo tayo ng ating Panginoon, hindi tayo mawawala ng krus. At hindi tayo mawawala ng mga taong magpapako sa atin sa krus. Pero ang sabi ng ating Panginoon,
dumaan ka man sa krus, may pinapasan ka man krus, may nagpako man sa'yo sa krus, at meron ka mang kalbaryo ngayon na pinagdadaan sa buhay mo. Pinapasabi ng ating Panginoon, magtiis-tiis ka lang, dahil in 3 days, may resurrection na. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Dumaan ka man sa krus, ang sabi ng Panginoon, just hold on to your faith. Why? Dumaan ka man sa Friday, Saturday, pagtunog ng trumpet, mga kapatid, pagdito ng Sunday, alam mo ba? The temple of God shall be revealed. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Kaya nga sabi po ng ating Panginoon, tignan mo itong temple na ito. Alam mo ba? Masisira ito, pero mabubuo muli. Why? Ganyan ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Alam mo ba? Hindi ibig sabihin wala kang pera, pirmi ka walang pera. Hindi ibig sabihin malungkot ka, lagi ka lang malungkot. Hindi ibig sabihin may sakit ka, lagi ka lang may sakit. Why? Meron tayong pangako na pinangahawakan. Tayo ay templo ng ating Panginoon. Dumaan ka man dyan, ang pangako ng Diyos, mapupuhay ka muli. Ang nawala, kayang ibalik ng Panginoon. Why? Templo ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! At kapag tayo daw po ay templo ng ating Panginoon, nandun ang pirming pag-ibig ng ating Panginoon. Yung sino naniniwala na siya ay mahal na mahal ng Diyos, magsabi Amen. Isang bagay po na huwag natin kakalimutan, hindi ka man mahal ng asawa mo, hindi ka man mahal ng mga taong pinapatay mo sa Pilipinas, pero pinapasabi sa atin ng ating Panginoon, mahal ka ba ng, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kung sinabing Jesus Christ is the God of love. Amen. Ang ating Panginoon po mga kapatid, amen po, mababasa po natin sa Bible, God is love. Amen. Kaya ang ating Panginoon po ay nagtuturang pirmi po mga kapatid, naghahayag na tayo na po ay dapat na nagmamahalan. Alam mo yung katabi mga sister, brother, mahal mo ba ako? Pag sinabi pag-ibig po mga kapatid, love must first be professed. Secondly, love must be performed. It is not enough to just say that you love me. You have to show that you love me. Sabi mo sa katabi mo, sister, brother, kailan yung huling panahon na nagpakita ka ng pag-ibig sa akin? Hindi yung pang-asa ang kailangan ko sa iyo. Ang kailangan ko sa iyo ay pagmamahal mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Inulog natin ang ating Panginoon. God is love. Amen po ba? Malalaman din po natin sa book of Galatians po na tinuro din po ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon daw po ay nagtuturo din po ng self-control. Amen. Ang ating Panginoon ay nagtuturo siya. Amen. Ng kahinahunan. Maging mahinahon. Amen po ba? At alatanda, nagturo din po ang ating Panginoon ng kapayapaan. Amen. Sino po naniniwala mga kapatid, ang number one blessing natin sa ating Panginoon, hindi yung nagkapera ka, na nakuha mo yung espas mo o ipi mo mga kapatid, o naging Singaporean ka, ang number one blessing natin sa ating Panginoon, may kapayapaan ka. Dahil hindi na kailangan pumunta ng malayong lugar para pumayapa ka lang. Ang sabi ng Panginoon, mayroon tayong privilege na pumayapa. Isang luhod mo lang yan sa Panginoon at iba na ang mararamdaman ng puso mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah! The peace of God is available 24/7. Amen po ba mga kapatid? Ngunit po mga kapatid, meron pong teksto na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon na tinabagang kakaiba. There's a different kind of Jesus that is being presented in book of John chapter 2. May kakaibang Jesus mga kapatid na mababasa po natin mga kapatid. At pakinggan po natin maigi po na nandito po nakasalalay ang ating blessing. Sabi mo sa akin mo, wag na wag kang gugurap. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 2, excuse me. So he took some rope and made of it. Then he chased everyone out of the temple, together with their sheep and cattle. He turned over the temples of the money changers and scattered their coins. Amen. Ano ba ba? Meron ba ba? Verse 16. And Jesus said to the people who had been selling doves, sino mahilig sa kalapate, masabing Amen. Naalala ko po natin mga kapatid, may ratio pa kami.
Magano pa kami mga kapatid. Grabe po. Mas mahal po mga kapatid. Sino kayong sabay pilihan ng kalapati dun sa Atimar? Atimar ba? Arake. Ayun po. Sino may hika ako mga kapatid. Di pala na. Everyone. Ang sabi ng Panginoon, magsilayas kayo! Lumayas kayo kay Jericho! Mamayin sa kalapati! Galit na galit po ang ating Panginoon. Alam niyo po mga brothers and sisters, amen po ba? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos ay Diyos ng kahinahunan. Ngunit sa pagkakataon po na ito mga kapatid, pinaglang kakaibang Panginoon ang nakikita po natin. Ang nakikita nating Panginoon ay nagagalit. Ang nakikita nating Panginoon ay naghuhurmentado. Ang nakikita nating Panginoon ay naghahampas. Gumawa daw siya ng latiko mga kapatid at pinalayas niya mga kapatid. Yung mga tao daw po, amen po ba na nakita po niya. Alam niyo po mga brothers and sisters, ang sabi daw po ng ating Panginoon, ang Diyos ay may pag-ibig, ang Diyos ay may kapayapaan. Ngunit ang ating Panginoon ay pwede rin po siya magalit. Amen. At huwag daw po natin gagalitin o di kaya galitin pa ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 11 verse 17, and the Lord's anger will burn against you, and He will shut up the heavens. Ang isang indication po na ang ating Panginoon ay nagagalit na o di kaya napipikon na mga kapatid. Amen po ba? He will shut up the heavens. Sumasara daw ang langit. Ibig sabihin po mga kapatid, yung langit pala pwede sumara sa ibabaw po ng ating mga ulo. Pag sinabing sinarhan ka ng langit, sinarhan ka ng opportunity, sinarhan ka ng pagpapala, nawala yung blessing. Dahil ang pagtaas at pagbaksak ng tao ay nasa palad ng Panginoon, wala sa palad natin. Ano man ang sikap natin, ano man ang pagtatrabaho natin mga kapatid, pag nagsara ang ating Panginoon, pare wala lahat yan. Nasa palad ng Diyos yan mga kapatid. Kaya wala tayong ibang kailangan gawin, kundi manampalataya at sumunod na lang sa ating Panginoon. Dahil nasa palad niya, palagpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Hindi ko po ito sinasabi para tayo po ay maging naman. Walang masama na tayo po ay maging masipag po. At dapat lang na tayo po ay maging masipag. Dahil ang sabi din po ng ating Panginoon, huwag daw pakakainin ng mga tamad. Ngunit ang sabi ng Panginoon, nakasalalay pa rin ang pagtaas ng antas ng ating buhay sa palad ng ating Panginoon. Amen po ba? Wala yan sa swerte. Ang swerte po mga kapatid, pag sinabi po ni Madam Auring, ay nasa dakla na yan sa oras na ito, makikilala mo si sister, makikilala mo si brother, magkakapera ka, tatama ka sa loko. Itlog ang tatama mga kapatid, hindi loko po mga kapatid. Palagpakan po natin ang ating Panginoon Christ. May sinasumbrero ka pa at magtago ka pa sa paningin ko mga kapatid. Hindi tayo nakakatago sa ating Panginoon. Why? God is great. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ano ba po mga kapatid, indication na ang Diyos po ay nagagaling o di kaya napipigan mga kapatid? He will shut up the heavens so that it will not rain. Hindi daw uulan. Pag sinabing ulan po mga kapatid, ang ulan po ay nagbibigay ng buhay sa mga hayop at mga halaman at tao. Amen. Pag sinabing ulan po mga kapatid, nakakainom ang tao dahil sa ulan. Ang mga bagay na uhugasan dahil sa tubig po mga kapatid. Dalawa po ibig sabihin po ng ulan. Isang physical rain or physical water that comes down from the sky. At yung pangalawa po yung spiritual rain na sinasabi ng ating Panginoon, yung pagbaksak ng Holy Spirit. Isang bagay po mga brothers and sisters na pinaka-importante na ingredient na isang church. Ang isang church po mga kapatid, hindi pinag-uusapan kung malaki o maliit, hindi pinag-uusapan kung may pera o wala. Ang pinag-uusapan, may presence pa rin Diyos o wala. Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah! Dahil sabi ng Panginoon, 2 or 3 are gathered in His name, there am I in the midst of them. Why? Ang pinaka-importante sa pagsamba natin ay yung presence ng ating Panginoon. Kaya tayo nagpunta dito dahil sa presence ng Diyos. At kaya tayo tumatayo dito dahil sa presence ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Miski na umiyak pa po tayo ng bato mga kapatid. Pag hindi bumaba ang presence ng Diyos, magiging dry ang ating worship. Magiging dry ang ating praising. Hindi natin mararamdaman ang presence ng Lord.
natin. Supposedly, dapat nag-bless tayo sa mga trabaho natin. Pero bakit gano'n? Yung trabaho natin, yan ang nagiging sumpa pa sa atin. Amen. Bakit hindi na po natutuwa ang ating Panginoon? Bakit hindi na po napipikon na sa atin ang ating Panginoon? Why? Dahil walang produce. Pag sabing produce, walang bunga. Amen po ba? Walang problema kung tayo po ay may bunga araw. Ang importante, may bunga tayo. Alam mo yung katabi mo, asan ang bunga mo? Amen po, dapat may bunga, may lumalabas. Amen po ba? Walang problema na tayo may napapago sa mga trabaho natin. Ang importante, may naiipon ka, may napuproduce ka, may naiimpukan ka. Dahil wala po tayong katiyakan dito sa bansa, ibang bansa. Dapat meron tayong naitatabi. Sabi mo sa may naitatabi ka ba? O ikaw ang tinatabi. Amen. And you will soon perish from the good land the Lord is giving you. Amen. Pag ang Diyos na po ay nagalit, o di kaya napikon, o di kaya nainis ang ating Panginoon. Ang sabi naman ng ating Panginoon, may nagpe-perish daw. Pag sinabing perish, may nawawala, may namamatay, may nasisira, may natutuyo, may napapahamak. Amen. Instead na blessing po ang bumaba, mga kapatid, napapahamak, o di kaya natutuyo, mga kapatid. Amen. Why? Baka instead na pag-ibig ng Diyos ang ating nai-invite, baka yung anghel ng Diyos ang ating nai-invite. Ang tanong dito, mga brothers and sisters, amen po ba? Paano natin nagagalit ang Diyos? Paano natin naaasar ang ating Panginoon? Paano natin napipikon ang ating Panginoon? Paano natin nagagalit ang Diyos? Amen po ba? Pag sinabi kong dapat alamin natin kung ano yung ayaw ng ating Panginoon. Para mag-asawa yan eh. Sino po may mga asawa ito magsabi amen? Amen. Dapat alamin mo ang gusto at ayaw ng asawa mo. Why? Dahil may relasyon kayo. Pag sinabi ng asawa mo ganito at ayaw niya, amen po ba? At pag pinili mong inulit-ulit, may mag-aaway kayo. Amen. Why? Dahil ayaw niya yun. Amen. Ibig sabihin po, para magsama kayo ng maayos, kaya may kasabihan, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng panandalian lang. Pag nagsasama ng tapat, ay nagsasama ng tapat, nagsasama ng maluwag. Amen. Dapat alam po natin, amen po ba, ano yung gusto na asawa mo, ano yung ayaw na asawa mo, asan ang pilit na asawa mo. Amen po ba, palakpakan po natin ang ating Lord, praise God. Ganon din po sa ating Panginoon. Amen. Dapat alam natin ang gusto ng Panginoon. Dapat alam din natin yung ayaw ng Diyos. Dahil kapag hindi natin alam yung ayaw ng Panginoon, baka gawin natin at hindi natin alam, ay nagagalit pala siya. Instead na natutuwa siya. Amen po ba mga kapatid? Sa pagkakataon po na ito, kakaibang Jesus ang nakita po natin. Instead na mapagpala ang Panginoon, instead na kapayapaan ang nakita ng Panginoon, nakita po natin sa ating Panginoon, instead na kalakasan ang nakita natin sa ating Panginoon, galit ang nakita natin sa ating Panginoon. Ang tanong, ano pa ang dahilan kung bakit nagalit ang ating Panginoon Jesus? Basahin na natin in John chapter 2 verse 16. To those who sold doves, He said, get this out of here. Nagalit na si Jesus. Why? Ito ang sabi ng ating Panginoon. Ito na, huwag nang kukurap. Stop turning my Father's house into a market. Ang sabi ng Panginoon, kaya ako nagagalit, kaya ako napipikon, kaya ako naaasar, kaya ako naghurmentado, kaya ako nagwala. Why? Dahil gusto kong sumamba sa templo, ngunit yung templo naging palengke. Anong may sabi ko, na malengke ka naman. Amen. Sino po ang mahilig mamalengke masabi, praise the Lord? Lahat po tayo po mga kapatid, amen po ba? Lingguhan po yan, iba po, amen po ba? Nagiging twice a month, o di kaya every week, ang ating pamamalengke. Amen po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, kaya nagalit ang Panginoon, kaya nagwala ang ating Panginoon, kaya lumabas ang init ng ulo ng Panginoon, at kaya napiko ng Panginoon, nagalit ang Diyos. Why?
ang kanyang templo ay naging palengke. Kaya mo ba, yung sino po makakita ng palengke, magsabing amen. Oo, mga palengkero, halika na mga palengkera, halika na kayo, magtinda na kayo dito, mga palengkero. Okay, bili kayo dito, may isda dito, may mga tupa dito, mga palengke ko, ano palengke, ano mga palengke po, mga kapatid. Sa palengke po, mga kapatid, ayan po, ayan mga palengke po, may mga lamesa, ayan po, may mga nagtitinda, may nagbibili din, mga kapatid. Bili na kayo. Ayan, palengke po mga kabasa ng mga namibili, sila yung mga nagpepenta. Ayan ang mga palengke. Ah, bili dito, bargain! Bargain! Bili kayo, palengke! Ayan po mga, bili kayo dito. Ayan, pagbilang mahal naman ang tinda mo. Ang mahal naman ito, dahil ito mo man siya. Ano yung mga ginagawa nyo? Mga lapattangan kayo! Hindi kayo ang lahat ito! Mga lapattangan! Ano to? Hindi naman kayo magbabago? Hindi na kayo magtitino? Alam nung baka isang bahan to ng Diyos! Mga walang bialam! Lumayas kayo! Hindi kayo magbabago! Hindi ko kayo kailangan dito! Amen! Walang bahan mo! Kaya ba? Palakpakan natin ang ating Lord, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Nagwala ang ating Panginoon eh. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, pinaligtad ko niya yung mga lamesa. Alam mo pa, kumuha siya ng whip. Alam ba yung whip? Kumuha siya ng sintron. Kumuha siya ng panghampas. Para maano sintron ko? Passport. Kaya 36 sweet. Ang sabi ng Panginoon, amen, kumuha daw siya ng sinturon eh. Amen po ba? Ang ginawa ng ating pagkumuha siya ng panali at ginawa ng ano? Ang sabi ng Panginoon, lumayas kayo! Umayas kayo dito! Umayas kayo dyan! Lumayas kayo! Ayos kayo! Ayos dito! Pinakarabi yung templo ko! Galit ng Diyos eh. Pinaghahampas ko niya yung mga lamesa sa mga kawit. Umasin dito! Wala ka kayo labas sa tawanan to! Pinagsipa daw yung mga lamesa eh. Amen. Lord, hindi ko matanggap itong katuruan na to. Kaya simula nung ako naging Christian, o di kaya naintindihan ko yung Bible, God is love. Bakit? Wala namang kalaplag tayo sa ginagawa sa verse na yun eh. Bakit gano'n ang nangyayari sa buhay ko? Amen. Parang tinabagang may bumabaliktad. Ang sabi ng Panginoon, pinagtataog niya ng mga lamesa eh. Amen. Bakit gano'n ang nangyayari sa buhay ko? Praising ako ng praising sa Panginoon. Simba ako ng simba. Amen. Parang tumataog yata yung buhay ko. Isa na pagpalain ako na lalo pang lumalala ang buhay ko, simula na ako tumanggap sa Panginoon eh. Bakit na nangyayari sa akin? Amen. Huwag mo tayo magagalit. Baka meron tayong nagagawa na isang bagay na pinagagalit ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa Israel. Amen. Diretso na po natin ang pag-aaral po natin. Ang sabi po ng ating Panginoon, nagalit si Jesus, nagwala ang ating Panginoon. Amen.
Kumuha siya ng panghampas. Amen. Panghampas na po ang ginamit ng ating Panginoon. At yung pinaghampas niya, yung mga cattle, hinahampas niya yung mga cattle po, mga kapatid. At habang hinahampas niya yung mga cattle po, mga kapatid, pinapalayas niya yung mga tao na andun. Amen. Yung tinrato ng Diyos sa mga hayop, pero hindi na tinrato niya sa mga tao. Why? Ginawang palengke ang templo niya. Huwag kayo magagalit, mga kapatid. Kung gusto mo magalit ang Panginoon, yung templo niya, gawin mo palengke. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ang tanaw, Pastor, nakita mo naman, maayos na maayos ako. Nakakurbata pa ako, naka-Amerikano pa ako, at bango-bango ko, ang dami kong mga babango. Amen. Paano ko nagiging palengke? Paano mo nasabi na nagiging palengke ang templo ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, in Proverbs chapter 1, verse 21, she is going out where the noisy crowd gathers. Ang sabi ng Panginoon, pag sinabi mong palengke, ang palengke ay isang maingay na lugar. Amen. Wala kang makikitang tahimik na palengke. Punta ka sa Baclaran. Punta ka sa Blooming Creek. Amen. Saan ka makikitang palengking tahimik? Walang tahimik na palengke. Amen. Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo nagiging templo. At nabababoy daw natin ang ating templo kapag tayo daw ay maingay. Marami tayong ingay. Nag-iingay tayo. Maingay. Amen po ba, mga kapatid? Sa paanong paraan tayo nagiging maingay? Saan? Sa pag-aalala at pagreklamo. Nagiging maingay daw tayo bilang templo ng Diyos kapag tayo ay reklamo dito, reklamo doon. Ay, linggo na naman. Mag-church na naman. Na naman, isa'y napanat na naman na magpipitsara ko. Nakakainis na. Ang dami kong lalaban. Ang dami kong gagawin. Netake pa ako Nilakad pa ako. Gusto ko magpahinga. Why? Kasi Iron Man 3 na. Pamira naman ako. Amen. Ang dami ko pwedeng puntahan. Amen po ba? Tapos, pupunta ng church. Magbubuhat dito, magbubuhat doon, magagawa dito, gagawa doon. Ay, nakakabagod! Reklamo! Alam niyo po, mga kapatid, hindi na tayo kailangan maging Diyos para tayo po ay makaunawa sa Panginoon. Minsan nagpadala ka ng pera, binigyan mo na lahat ng pera na pinagkitaan mo. Anong marinig mo? Nay, kulang pa. Ano mararamdam mo? Mapipikong ka din Pinadala mo na lahat, kulang pa. Instead na magpasalamat, nagreklamo pa. Ano pakiramdam mo? Hindi napipikon yun. Kung tayo napipikon, what more pa kaya siya? Ang sabi ng Panginoon, we are created in His image and His likeness. Kung may emotion ka, may emotion din ang Panginoon. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din siya. Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah! Amen. Everybody say Amen. And then ang sabi ng Panginoon sa Numbers chapter 11 verse 1, now the people complain about their hardship. Nagreklamo siya. Saan? Sa kanilang kahirapan. Pero silang mga issue. Ano yung nagabi mo? Ano ba issue mo? Huwag na huwag ka. Magre-reklamo. Praise the Lord na lang. Amen. Instead na magreklamo ka, ano ba naman to? Wala pa akong employer. Praise the Lord by faith. Patating na yan. Ano ba naman tong pastor hindi maka-praise
God can move mountains for me. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nabalitaan mo yung asawa mo. Yan ang inaasawa ng iba. Praise the Lord! Babaitin niya. Tamaan sa nakikita. Praise the Lord! Huwag mo siyang papatayin. Pahirapan mo muna siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya pag nagreklamo tayo, ginagalit natin siya. Huwag narinig niya ang ating mga angal. Amen. Ano ba angal mo? Marami na siguro angal sa boss mo. Ba't ganyan ang boss ko? Pwede naman akong bigyan ng boss na ganito. Sana ganyan ginang yung boss na ganyan, boss na ganito. Kaya naman yun ang pinigay ng Diyos sa'yo. Pasalamat ka, may boss ka, dahil kapag hindi ka binigyan ng boss, magiging boss-habos ka. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise the Lord! Amen! Amen! Matangkawan na! Sabihin mo sa katabi mo, brother, sister, umingit ka na lang at mag-praise na lang sa Panginoon. Kapag napipigong ka, ibigay mo na lang yung galit ko sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung sa atin, pitulang tayo sa mga asawa natin eh. Bakit ikaw pa pinakasalan ko? Ang dami naman naliligaw sa akin. Ngayon, wala na yung mga naliligaw kasi putete na ako. Amen. Sana siya na lang. Sabihin mo sa akin mo, ganun din yun. Lahat yan maganda. Sa una, pag naliligaw yan, pambili na halos nila makayan sa kurbata. Buksan ka pa ng pintuan. Pag mga limang taon na kayo mag-asawa, iititin ka pa sa pintuan ng mga tao. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya inaasahan mo na mas matino, abay mas masahol pa yun. Sabi mo sa kanila mo, huwag ka nang mangarap. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise the Lord. Pangalawa, Leviticus chapter 19, verse 16 to 17. Buka ng konti. Do not spread slanderous gossip among your people. Do not stand idle by when your neighbor's life is threatened. I am the Lord. Verse 17. Do not nurse hatred in your heart for any of your relatives. Confront people directly so that you will not be held guilty for their sins. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka raw magkimkim ng sama ng loob dahil huwag mong gawing bago ang puso mo ng sama ng loob. Huwag ka magkipon ng sama ng loob dahil pag nagkipon ka ng sama ng loob, may interest yan. Amen. Ang sabi ng mga kapatid, a marketplace is not only noisy, a marketplace is a place of gossip and busybody. Amen. Pag sinabi mong palengke, na andon ang chismisan sa palengke. Lahat ng mga chismosa magsabing praise the Lord. Hindi na ngayon aamin. Amen. Chismis! Amen. Makati ang tenga, makati ang dila. Kailan nangangati ang tenga? Kailan nangangati ang dila? Pag may infection. Ibig sabihin, may infection ang tenga natin kapag naghahanap tayo ng balita. Amen po ba? Buhay ng may buhay, pinakikaya naman. Sabi mo sa katabi mo, sister, may lalaki ng chismoso. Kapasukan natin ang ating balita. Kung mahilig ka sa balita, isang araw ikaw na balita. Pinakikailaman mo eh. Lahat ng problema ng kapatiran sa church, dapat alam mo. Kaya ganun.
pag-usapan. Pag ikaw naman ang nawala. Kaya vigilante ka nga. Hindi sa pagsasolve, hindi sa mga chismis. Alam mo ba si ganito? Nakita ko si ganito, hindi niya. Iba naman, hindi naman nag-chismis dahil umakialam. Iba naman, bad trip doon sa isa, bida doon sa isa, nag-chismisan mo naman siya. Alam mo ba si ganito? Pinutangan ako niyan. Huwag kang lalapit dyan, huwag kang niyan. Amen? Eh, matagal na pala nabayaran mga kapatid. Pagtingin mo isang tao, mailat-ilat ka ngayon. Nagtataka naman yung tao, ang problema ko, ano ko napitan? Hindi dahil sa may ginawa ko, hindi may nagkwento na sa'yo. Amen? Sa mga chismoso, at yung mga chismosa, huwag tayo magagalit. Hindi po pag-ibig ang tinatawag natin. Galit ng Panginoon. Dahil yung templo, nagiging palingki. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Pangatlo, ang sabi ng Panginoon, Isaiah 24 verse 10, the city rides in chaos. Pag sinabing market, pag sinabing palengke, a market is a chaotic, disorganized place. Pag sinabing palengke, wala kang makikitang maayos sa palengke, ang gulo-gulo sa palengke. Punta ka sa Blooming Street. Amen. Punta ka doon sa wet market, ang gulo-gulo doon, chaotic doon. Amen. Pag sinabing chaotic, mga kabalit, disorganized. Pag sinabing disorganized, no order. Walang kaayusan. Amen. Pag sinabi po natin palengke po, mga kapatid, amen po ba? Minsan, nasasabi natin, Pastor, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Amen po ba? Nag-church naman ako. Nag-church ka nga, natutulog ka naman. Eh, disorganized ka din eh. Amen. Huwag po tayo magagalit po, mga kapatid. Pag wala tayo sa ayos, hindi tayo nagiging templo. Nagiging palengke po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa isa. Eh, Pastor, magpasalamat ka. Nagsimba nga ako eh. Amen. Nagsimba ka nga. Amen. Ang service po natin po, tataling ka alas 4. Amen po ba? Tumalik ka na alas 4, nagkape ka ba sa labas? Huwag ko magagalit. Amen. Hindi tayo nagiging templo. Nagiging ano tayo? Nagiging palengke po tayo. At parang siya na ako patuloy ng message. Ang gusto ng Panginoon, ang templo niya ay may kaayusan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Eh, basta nagsimba naman ako, hindi naman ako kape sa labas. Eh, hindi naman yung damit mo. Amen. Eh, yung dati ng mga kapatid, kumakap na dito mga kapatid eh. Sinuwet ko eh, dahil may imbag minister. Dahil ano daw siya, may acid daw, may acid. Amen po ba? Ang acid na kailangan ipag malaki niya. Kumakap na ka nga, mga tao naman nakating sa hita mo. Wala kaayusan! Amen. Kaya sinervas tayo ng Lord, kinakapas tayo ng Lord. Amen. Parang wala na yan, nag-amen sa tugat pinagawin mga. Mag-amen tayo, dahil blessing ng Diyos yan. Dahil pag naayos tayo, ayos din ang blessing natin. Palagpuan natin ang ating Panginoon. Ito ang kailangan natin. Ito ang pagkain natin. Ay ng Panginoon, lagi ng gatas. Ang gusto ng Panginoon, yung mga biyak na pinakain natin, mga pagkain karne. At paggatas ng gatas, puro kalis lang mga kapit. Eh, paggatas yan, sa gitna ng labanan, sorry naman. Yan ang totoo. Ang sabi ng Panginoon, ang gusto niya, karne. Dahil ang karne natin dito. At pag kumain ka ng karne, itibay ka. At pag tumibay ka, ano man ang demonyong nasa harapan mo, you will be an overcomer. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Pasto, nag-church naman ako, nag-ministry pa nga ako, bakit nila bagang mabigat pa din ang paksak ng Lord sa akin? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka nag-church, hindi ka nag-ministry, hindi ka sumasamba sa akin, kaya ako nagagalit, kundi ayaw mo ng law. Ang sabi ng Panginoon, lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. Pag sinabing the love of many will grow cold, ang tao, ang Kristyano ay dapat mainit sa pananampalataya. Lahat ng mga mainit, masabi, praise the Lord. Hindi ba init? Praise the Lord! Kapag pinapa-praise the Lord tayo, ang Diyos ang pinupuri natin. Kaya sabihin natin, purihin ang Diyos, praise the Lord! Palagpakan natin ang ating Panginoon, praise God! The love of many, naglalamig. Maraming Kristiyanong malamig. Alatingga. Malamig ang pananampalataya. Malamig ang prayer life. Malamig ang pag-ministry. Why? Ayaw ng law. Lawless. Ayaw ng batas. Ayaw ng may sinusunod. Ang gusto ko, yung gusto ko. Amen? Yung gusto kong style, yung gusto kong paraan. Ayoko nang may kinutubit ako, ayoko nang tinuturuan ako, ayoko nang inuutusan ako, ayoko lahat yan, pero mag-worship ako sa Lord. Mag-worship ka. Pero ang epekto ng lawlessness, grow cold. Sigurado yan. Malamig ka. Hindi mo mararamdaman ang presence ng Diyos. Amen ko ba? Mahina ka pa, hindi ka makatayo sa pananampalataya. Why? Malamig. Why? Ayaw ng law. Ayaw ng batas. Ayaw ng mga rules and regulations. Parang mahina yata makinig po. Amen. Kapag ayaw natin ng batas, ayaw natin ang tinutubig tayo, ayaw natin ang kinokontrol tayo, ayaw natin na tayo po ay binamandohan po, mga kapatid. Sa bansa na ito, mga kapatid, subukan mo manigarilyo sa MRT. Iyan tamo $5,000. Subukan mo mag-chewing gum. Bakit mas progressive ang bansa na ito kaysa sa atin? Why? Kasi meron silang batas na pinapatupad. Sa atin, mo ba? Jingle bells na ako. Ano po mga maghahanap ng kanto? Tapos. Subukan mag-jingle bells dito, mga kapatid. Hindi umubra. Why? Kasi may batas. Subukan mag-chewing gum. At itapon yung chewing gum. Mo ba? $500 yun. Mo ba? Ano ba gumagawa ako dito, mga kapatid? Sa gutom ko, pumagat ako ng McDonald's, mga kapatid. Yung katabi ko, Pilipino pa ako. Magbayad ko ng $1. Pambihira, yung $2 na tinapay, magiging $500. Why? Because na-find. Why? Ayaw ng batas. Ang Pilipino, pagdating sa ibang bansa, nag-e-excel. Pero pagbalik sa bansa, ay na. Bakit nasubig? Ang mga tao doon, wala na mga stoplight. Nag-i-stop sila. Why? Kasi may nagpapatupad ng batas. Ang subig pa, Pilipinas o hindi? Pilipinas din naman ang subig. Bakit sumusunod ang Pilipinas sa subig? At paglabas ng subig, ay gano'n na naman. Why? Kasi, boy lang eh. Why? Matigas, matibay. Amen. Kaya nangyayari, ayan, tayo po nga. Amen. Kailangan natin ng disiplina. Kung maglilingkod tayo, dapat may disiplina sa ating paglilingkod. Sa pagsamba natin, kailangan din po ng disiplina para umasenso po ang ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next!
And he said to those who sold doves, take these things away. Do not make my Father's house a house of merchandise. But sabi, house of merchandise, a marketplace is a place of business. Pag sabing business po, mga kapatid, amen po ba? Kapag tayo po, wala tayong inisip kundi trabaho. Ginagawa nating palengke yung ating templo. Kaya instead na tayo po ay i-bless ng Panginoon, binawasak natin yung templo ng Diyos at ginagawa daw po natin palengke. Kapag trabaho ang ating priority. Trabaho, part-time, overtime, wala kayo napansin, lagi na lang walang time kasi yung time naging part at yung naging over. Ayaw maglingkod, ayaw mag-ministry. Why? Kasi may part-time, may overtime. Huwag po tayo magagalit. Amen. Hindi tayo nagiging templo, nagiging luminlit market po tayo. Parang gusto niya na akong sasabihin. Alam po kayong katotohanan. Tandaan po natin, God will provide. Ano man ang pangangailangan mo, kaya kang i-bless ng Panginoon. Kaya kang bigyan ng ating Panginoon. Kaya kang itaas ng Panginoon. Gawin mo lang templo ang ating katawan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. O baka naman hindi na tayo magtrabaho. Sabi ng pastor, huwag naman trabaho. Amen po ba? Huwag naman po mga kapatid na gano'n. May oras ng pagtatrabaho, may oras na paglilingkod sa Panginoon. May oras na pag-overtime, may oras naman ng pagsamba sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos ng kaayusan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Panglima, Luke chapter 19, verse 45 to 6. When Jesus entered the temple courts, he began to drive out those who were selling. It is written, he said to them, my house will be house of prayer, but you have made it into a den of robbers. Ang sabi ng Panginoon, ang bahay ko ay dapat maging bahay ng panalangin. Ngunit ito'y ginawa niyo ng puta ng mga magnanakaw. Amen. Pastor, paano ka namin ninanakawan? Malakay chapter 3, verse 8. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are you robbing me? In tithes and offering. Kapag hindi daw po natin ibinibigay yung para sa Panginoon, huwag po tayo magagalit. Nagnanakaw tayo sa Panginoon. Pag sinabi po mga kapatid na tithes, it is a tenth of what we earn. What we earn through our business or through any transaction. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, basta kinita mo, ika po, hindi para sa iyo yan. Para sa Diyos yan. Why? Kasama natin sa pagnenegosyo ang Diyos. Kaya ka nakapagtrabaho, kaya ka nakapag-business, kaya ka umasenso, kaya gumanda ang buhay mo. Why? Kasi kasama kita, kasosyo kita. Di ba kung magpili kasosyo, hati-hati 50-50? Ang sabi naman ng Panginoon, hindi na nga 50-50, 90 na sa'yo, 10% na lang sa akin, kasosyo tayo. Yung 10 na nga alam, hindi ko po maibigay. Hindi po ba? Ibigay doon natin ang kapok na para sa Panginoon. Kung sila ka kumakain ng Word of God, doon ka magbayad. Doon ka kumain ka sa restaurant, mga kabalit, nabusog ka mga ibigay mo yung para sa Panginoon. Amen, hindi po bayad dyan. Ina-acknowledge mo na, Lord, kasama kita sa hanap buhay ko. Lord, kasama kita sa hirap at ginhawa. I-bless mo ko para i-bless ko ang church mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Iba naman po nagbibigay sa Panginoon. Ngunit ang marketplace is a place of stingy and bargaining Christians. Sa palengke, may tawaran. Ano ba naman itong bangus na ito? $10 bangus! $10 bangus! Tama na yung $1 dyan. $1. Kasi ito, binabarat! Ganun po ba? Sa church, ganun din po. Kapag binabarat natin ang Panginoon,
Alam ng Panginoon may talent ka sa ganito. Alam ng Panginoon na may gift sa ganito. Kapag hindi natin pinagamit yan for the glory of God, pinaparat natin ang Panginoon. Hindi natin ibinibigay yung para sa Panginoon. Binigyan ka 10 gifts ng Panginoon. Dapat yung 10 yun, paggamit natin sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Huwag natin paparating ng Panginoon. Amen mo ba? Pag binigyan tayo ng Panginoon, binbless tayo ng Panginoon, huwag natin parating. Pastor, nagbigay naman ako. Tama na yung $1 a year. Okay na yun. Amen. Kaya nga ang Lord mag-provide sa'yo. Ikaw nga tinawag ng Lord para mag-provide sa akin. Amen mo ba? What you do not support, mabuta lang. Amen po ba? Kailangan supportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Dahil kung sinuporta natin, hindi natin dinarating po mga kapatid. I-bless tayo ng Panginoon. Subukan mong tumawad pag pumunta ka ng Louis Vuitton. Punta ka ng Louis Vuitton o kaya Hermes. Naka-ano ka pa, naka-sing-sing ka pa, naka-jacket ka pa. I want to see this bag. Puto sa ayon po mga kapatid. How much is this bag? How much is this belt? $2,000. Pwede na yung $50 dyan. Nasabihin sa'yo ng sales attendant, Guard! Kasi mga nangangati ako dito. And pinakakulat ko Louis Vuitton. Yung 2,000 tumatawag ka 50. Kaya mo ba yung lumindrit? Amen mo ba? Bakit ang Louis Vuitton wala silang discount? Why? Because they choose the people who will own the product. Amen. If you don't have it, I'm so sorry, you're not it. Amen. Ganun po. Ganun din ang ating Panginoon. Pag pinaparati natin ang ating Panginoon, pinababa natin yung kalidad natin. Amen. Pero pag pinapahalaga natin ng Word of God, pinapahalaga natin yung pagsisimba natin. Importante sa atin ang ating worship. Importante yung Word of God sa God be the glory po, mga kapatid. Magugulat ka, pag-ikot ng mundo, may confidence ka, kumpiyansa ka. Why? I pay the right amount. Palakpakan natin ang ating Panginoon Besa. Angel! Sabi mo sa mga angel. Why? Kasi, inabot mo yung dapat mong abutin. Why? Hindi ka ng barat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Job chapter 14 verse 4. No one can bring something clean from something dirty. A marketplace is a dirty place. Ang palengke, wala kang makikitang Bloomingdale, Central Market, o di kaya Baclaran na palengke. At ito ay makikita mong malinis. Madumi din ang palengke. Huwag po tayo magagalit. Ang sabi ng Panginoon, Psalms chapter 69 verse 28, may they be blotted out of the book of life and not be listed with the righteous. Ang sabi ng Panginoon, pwede tayong mapura sa aklat ng buhay kapag hindi daw tayo naging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil kapag pinapalikan na po natin yung mga bagay na isinungalan natin, hindi daw po tayo nagiging templo, nagiging palengke po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ang tanong, paano natin ibabalik yung mga palengke para maging templo? Sinong gusto maging templo muli magsabing praise the Lord? Whether we like it or not, mga brothers and sisters. Whether we like it or not, ako din po, guilty rin po dito mga kapatid. Minsan, tayo po, miski na pastor na ako, minsan, napapahintulot pa rin ako at nagiging palengke pa rin ako. Pero sabi ng Panginoon, may pagkakataon daw po tayo mga kapatid. Ganyan ang pag-ibig po ng ating Panginoon. God wants to restore us to our former glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Luke chapter 19 verse 45 to 46. Amen po ba? When Jesus entered the temple courts, He began to drive out those who were selling. It is written, He said to them, my house will be a house of prayer. Sa pamamagitan daw po ng panalangin na ibabalik natin through prayer, we can sanctify the temple of God back to its glorious days. May babalik daw po natin yung presence ng ating
ating Panginoon kapag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon. Kapag punong-puno po tayo ng prayer po mga kapatid, manunumbalik, lilinis muli, magkakaroon ng kaayusan muli ang templo ng ating Panginoon. Babalik ang presence ng Diyos, babalik ang kapayapaan, babalik ang kalakasan. Why? Kapag tayo po ay nagpe-pray at nagpe-pray pa sa harapan ng ating Diyos na buhay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kailangan natin gawin yung katawan natin, pero tayo nagpe-pray. In everything, give thanks. In everything, pray to the Lord. May problema ka, mag-pray ka sa Panginoon. Masaya ka, mag-pray ka sa Panginoon. May pagsubo ka, mag-pray ka sa Lord. May kasolve yung problema, mag-pray ka sa Panginoon. Lahat po tayo po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, para manumbalik ang templo niya, para maayos ang templo niya, para malinis ang templo niya, para matanggal ang mga magnanakaw sa templo niya mga kapatid, para malinis ang templo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mag-pray lang tayo. Dahil isang luhod lang natin sa Panginoon yan, ayos po ang templo ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus. Kanya ang sabi ng Panginoon, Isaiah 56 verse 7, "These I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer." Ang gusto na po natin, Panginoon, ang kanyang templo ay pirming nananalangin sa Kanya. Ang ganon, anong klaseng prayer ang kailangan natin gawin para yung templo ay maibalik? Hosea chapter 10 verse 12, "Son, ang sabi ng Panginoon, sow yourselves righteous, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. Till He comes and rains righteousness upon you." At kasi nito mga kapatid, manumbalik daw tayo sa Kanya sa pamagitan ng prayer of the broken. Kailangan nandun po yung repentant spirit natin. Pero ba, kung tayo man daw po mga kapatid ay naging dirty temple, po ba, walang madumi sa ating Panginoon. The blood of Jesus has the power to cleanse us of all unrighteousness and restore our wickedness into righteousness. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, anuman laki at bigat ng kasalanan natin sa Kanya, po ba, basta sincere lang ang puso natin, kaya tayong patawarin ng Diyos. Kanyang kalawak, kanyang katindi, kanyang kalalim, ang pag-ibig ng Diyos. Wala tayong pwede gawin na kanyang pagdamhan ng Panginoon. Ano man ang nagawa natin? Minsan nagawa natin sa kapwa natin, o di kaya nagawa natin sa sarili natin, kaya tayong patawarin ng Panginoon. Kaya tayong hugasan ng ating Panginoon. Kung hindi man tayo naging maayos sa harapan ng ating Panginoon, walang kayang ang dugo ng Panginoon. The blood of Jesus has the power to forgive all our unrighteousness. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, magsisi lang daw tayo. At pag nagsisi tayo mga kapatid, kanya nga Acts 2:38, pag nagsisi, tumalikod na. Amen po ba? Kailangan may pagsisisi muna. Kailangan maisip natin, hindi tama itong ginagawa ko, hindi ayos ito, hindi aayos ang buhay ko nito. Kailangan natin manumbalik sa Panginoon. The Bible says, if we draw near to the Lord, He will draw near to us. Walang kaya, walang mahirap sa Panginoon. Miski na na-desecrate na natin ang templo niya mga kapatid. Ito po ay tinuturo sa atin, hindi para tayo po ay kutsain sa ating mga kainahan. Kunin po yung pinapasabi sa atin ng ating Panginoon na walang mahirap sa Panginoon. Ano man ang bigat ng ating mga naging kainahan, ang Diyos pa rin ang ating kalakasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Pangalawa, 2 Chronicles chapter 7 verse 3, "And when all the children of Israel saw how fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worship and praise the Lord. For He is good, His mercy endures forever." Pag sinabing temple po mga kapatid, para manumbalik ang glory ng temple po sa atin, kailangan po natin ng praise, kailangan natin ng worship, kailangan natin ng may pagsamba, kailangan natin ng may pagpupuri. Dahil kapag hindi tayo sumamba, hindi tayo nagpuri sa ating Panginoon, yung templo magiging palengke.
At kung tayo man po ay naging palengke po, mga kapatid, sumamba ka lang, inuhod mo lang ang tuhod mo sa Panginoon. Amen po ba? Ipapalang natin ang puso natin sa ating Panginoon. Kung pag-worship lang tayo sa ating Panginoon, magugulat ka, yung templo ng Panginoon ay manunumbalik at tatayo muli. Dumaan ka man sa kahirapan, dumaan ka man sa kamatayan, kaya kang ibangon. Why? Because there's power in praising the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam ng Panginoon na pinagkadaan natin, lahat tayo may makakatago sa ating Panginoon. Ngunit pag tinaas natin ang ating mga kamay, tinaas natin ang ating mga boses, at tinaas natin ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon, kaya kang iamat ng Panginoon. Alam mo na sitwasyon mo, amen po ba, isang man ang kasalanan natin, kaya burahin ng Panginoon lahat ng ating mga kasalanan at bigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Why? Because the power of praise and the power of worship is the power to reveal the temple of God. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. And last but not the least, in John chapter 8, verse 20, the Bible says, when these words Jesus spoke in the temple, in the treasury, as he taught in the temple, and no one laid hands on him, for his hour had not yet come. Ang sabi ng Panginoon, pag sinabing temple of God, kailangan may word of God. Hindi mabubuo ang templo ng Diyos kapag walang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Sino po ang gustong pagpalain ng Diyos? Kung sabi, Amen. Hindi sapat na napakinggan lang natin ang Word of God pag Sunday. Kailangan tinatake down natin ang mga verses po, mga kapatid. At kailangan na lumabas sa ating mga bibig. Minimeditate down natin day and night. Why? Dahil kapag minimeditate natin ang Word of God, nagkakaroon ng salita ng Diyos sa kanyang templo. At kapag may salita ng Diyos sa kanyang templo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sino po ang gusto magtagumpay mo? Sabihin, praise the Lord. Ang tagumpay nasa salita ng Diyos. Sino po ang gustong gumaling? Masabihin, Amen. Kailangan mo ng Word of God. Dahil ang Word of God, yun yung antibiotic na lulusaw na lahat ng ating mga spiritual infection. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kailangan natin ng Word of God. Kailangan natin ng presence ng Panginoon. At kailangan natin ng panalangin na may manunumbalik sa Kanya. Lahat po tayo po, mga kapatid, guilty po dito, mga kapatid. Kaya mga brothers and sisters, sa darating na Sabado, amen po ba? Lahat po tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoon sa aming tahanan, sa ganap na Block 334 Simbawang Close. Mag-prayer and fasting po tayo doon. Manumbalik po tayo sa ating Panginoon. Mag-pray po tayo sa ating Panginoon. Mag-ayuno po tayo sa ating Panginoon. At magugulat ka, yung templo, amen po ba, ay mapupuno ng presensya ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kanya, mga brothers and sisters, ako po ay humihingi ng pamamahin muli. Amen po ba? Kung medyo may naging katigatan po ang ating mga pinag-aralan, amen po ba? Kung medyo na tayo po ay kinabagang parang natamaan po, mga kapatid, amen po ba? Hindi po ito para masadya, mga kapatid. Tayo po lahat ay kinakausap ng Diyos, lalong-lalong na po. Amen po ba? Dahil lahat po tayo po, mga kapatid, whether we like it or not, tayo po ay natudumihan, tayo po ay natutukso, tayo po, mga kapatid, ay bumamaksak, mga kapatid. Ngunit ang sabi po ng ating Panginoon, there's power in the blood of Jesus. May kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon para yung palengke maging templo muli. At kapag tayo na maging templo muli, mga kapatid, magugulat po tayo na andyan ang presensya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Magsikayo mga kapatid. Dwelling places,